Ito ang bagong-bagong iQOO C11 Turbo. Ang tinagurian nating possible maging best valued phone ngayong 2026. And speaking of bago, bago din yung chipset na ginamit dito, which is the Snapdragon 8 Gen 5. Kaya sa video na to, isasalang namin to sa ating extreme gaming test na kung saan lalaroin namin ng tuloy-tuloy at walang humpay itong mga high demanding graphics game na to, na kung saan isasagad namin yung mga settings bawat game para malaman natin yung kanyang overall performance, thermal, and also kung okay ba yung optimization na ginawa ni iQOO dito or optimized na ang Snapdragon 8 Gen 5. Now, kung interesado kayo dyan, tara, samahan nyo kaming isa lang sa balagbagang gaming itong ating iQOO Z11 Turbo. Nga pala, dating gawin, quick review lang tayo para sa mga kaparekoy natin na hindi pa napapanood yung review. Again, ginamitan to ng Snapdragon 8 Gen 5 chip, which is a quick background. Mas malakas to sa Snapdragon 8 Gen 3 pero hindi siya kasing lakas ng Snapdragon 8 Elite. Medyo mababang version siya ng Snapdragon 8 Elite para hindi kayo malito. And nga pala, yung nilagay na cooling system dito ni iQOO is tinatawag na Ice Dome BC Vapor Chamber. Which is yes, meron tong malaking vapor chamber as its passive cooling. Mamaya malalaman natin kung goods nga ba talaga yan. Next naman dito, meron ditong 7,600 mAh battery capacity. Malalaman natin kung makunat nga din ba yung battery na yan. Anyway, pagdating naman sa preparation na ginawa namin bago namin simulan yung ating extreme gaming test, syempre as usual, charge namin yung phone up to 100%. Sinetap din namin yung pinaka-default settings ng phone sa 75% brightness and 50% volume. Nga pala, gagamit tayo dito ng timer and also thermometer para malaman ninyo yung overall room temp na to habang nagpapatuloy ang ating extreme gaming test and also malaman nyo rin kung ilang oras sa kami naglalaro. By the way, at the moment, nasa 25 to 26 degrees Celsius yung ating room temp na nagsimula kami ng extreme gaming test. And with that said, tara, simulan na natin itong ating extreme gaming test. And simulan natin sa mga heavy titles. At nandyan yung ating Where Winds Meet. Isa sa pinaka-requested game ninyo so far. Bale, pagdating dito, sinetap namin siya sa pinakasaganda settings niya, extreme high frame rate settings, and that's the default settings na pwede natin baguhin kasi automatic na nag-a-adjust na yung graphics. And nakuha naman tayo ng stable and average 58 to 59 FPS pagdating dito. Actually, hindi ako nakita ng kahit anong pagdarap dito, kahit na nung nag-review kami ng footage, wala din ako nakita. And ganun din pagdating sa ating FPS monitoring. Actually, goods yung performance dito. Yun nga lang may mga part na may cutscene kaya bumaba yung frame rate niya. But ganun pa man, in overall, sisiw na sisiw lang dito itong ating Where Winds Meet. However, pagdating sa thermal natin, medyo dito tayo nagulat bahagya. Kasi nilaro namin to ng isang oras by the way, and nag-take kami ng temperature every 30 minutes para makita natin yung difference or pag-adjust ng temperature niya along the way. And pagdating dito, nakakuha tayo sa first 30 minutes na ito ng 48 degrees Celsius and then 43 to 44 degrees Celsius naman pagdating sa ating 1 hour mark. Bale, yung pinagkaiba ng dalawa sa first 30 minutes naglaro kami doon ng multiplayer mode and napansin namin na uminit talaga siya. Then sa next 30 minutes naman is naglaro na lang kami ng mga mission and after nun mapapansin natin na bumaba yung kanyang thermal. After ng isang oras, meron pa tayong natitira na 84% battery juice. Nabawasan lang tayo ng 16%. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next naman namin sanalang dito is itong ating Wuthering Waves or WUWA. Pagdating dito, max out settings din ulit, high resolution settings and then 60 FPS max out combo set. Pagdating dito, the same lang din yung nakuha natin performance. Stable 60 FPS yung nakuha nating maintaining FPS dito and then yung maximum na natala natin based sa ating FPS meter pumalo ng 62 FPS. And gusto ko lang linawin na currently ito na yung tinatawag natin na benchmark game which is yung WUWA mismo. Kasi mas mabigat na siya sa Genshin Impact dahil mas optimized na yung Genshin Impact at the moment. At ganoon pa man, binisik lang din ng ating iQOO Z11 Turbo yung performance or yung gameplay natin dito sa ating WUWA. Pagdating naman sa temperature, after ng tuloy-tuloy na paglalaro ng isang oras, nakukuha kami dito ng 43 to 42 degrees Celsius. Pagdating naman sa temperature, after ng 1 hour ng tuloy-tuloy na paglalaro, nakukuha kami dito ng 43 degrees Celsius and then 42 degrees Celsius naman pagdating sa 1 hour mark. And then after din namin matapos maglaro ng WUWA, pumalo na ng 2 hours yung ating extreme gaming test and as you can see, may natitira pa tayo dito na 65%. Tignan natin kung saan siyang game tuluyang maluloba. Anyway, next game naman na sinalang natin is Genshin Impact. Syempre, hindi pwedeng mawala. Pagdating naman dito, syempre, same pa rin ang setup natin. Highest graphical preset settings and then 60 FPS combo. Pagdating sa ating mismong gameplay, goods din yung nakuha nating performance. 60 FPS maintain and then nakuha ko ng average 58
FPS pagdating doon sa ating FPS meter. Pero based naman sa pagre-review namin ng mismong gameplay, permanent 60 FPS naman yung nakuha namin pagdating dito. So basically, wala namang masyadong problema dyan. Ang ibig ko lang sabihin, sinisisiulan din ng iQOO Z11 Turbo itong game na to. And actually, gusto ko lang din nga palang linawin, hindi namin inactivate dito yung mga frame rate interpolation available sa iQOO Z11 Turbo dahil wala pa rin namang mga app na capable or supported doon sa feature na yun. Which is sad dahil yung ibang mga phones na na-review natin before kagaya ng OnePlus and Realme, meron na. Sila, wala pa rin. Anyway, after dyan ng isang oras yung tuloy-tuloy na paglalaro dito, nakakuha lang kami ng average 40 degrees Celsius and 39 degrees Celsius. Anyway, after din ng Genshin Impact, umabot na tayo ng 3-hour mark ng tuloy-tuloy na paglalaro and battery check, meron pa tayong natitira na 52%. Anyway, next game naman ng laro natin dito, isa ring bigating titles which is solo leveling. Pagdating dito, very high resolution, 60 FPS and then max out na lahat ng iba pang settings sa ibaba nito. Bale, sinagad lang namin as usual. Pagdating dito, nakakuha tayo ng 60 FPS as our maximum FPS and then nakakuha tayo dito ng maintaining and also palaro-larong frame rate which is 52 to 58 FPS. Actually, hindi na rin ako na-surprise sa game na to kasi laging ito naman yung no-point out ko dito sa solo leveling. Hindi pa kasi ganun ka-optimize. I don't know why. Kasi kung usapang effects ang din naman and also monster, di hamak na mas marami ako nakikita sa WoWA or marami ding mga monster doon. I mean, pero yeah, pagdating dito talaga solo leveling, lagi nilang problema yung optimization part. Dahil halos lahat ng mga ini-extreme gaming test ko na po na talagang malalakas yung chipset or yung overall performance ay lagi nagkakaroon ng problema pagdating sa frame rate dito sa solo leveling. I mean, hindi lang ganun ka-stable which is sign na hindi optimized pa yung game. Dahil pagdating kasi sa temperature, hindi naman halos umiinit. Nasa 42 to 43 degrees Celsius lang after ng 30 minutes ang tuloy-tuloy na paglalaro. So, basically, walang reason para biglaan siyang magbababa ng frame rate. But ganoon pa man, in overall, okay din naman yung ating overall experience pagdating sa solo leveling. Anyway, next naman namin sinalang dito is itong Car X Street. And alam na ninyo siguro lagi kong linya dyan. Pinaka-favorite naming game dito sa studio at the moment. Anyway, sinet up namin to sa pinaka-default settings niya. 445 settings and then no limit FPS setup. Bale, yan yung laging settings na ginagamit natin and also yun yung pinaka-default. And pagdating dito, nakakuha tayo ng maintaining 60 FPS. And yeah, basically yung overall experience namin dito goods na goods. Wala kaming napansin na kahit anong pagbaba ng frames like biglaan or something. Kung meron man ako mga napansin, siguro ano lang siya, mga common pieces like bumababa siya ng mga 55, 53 at then bumabalik din agad sa 60 which is normal lang naman nangyayari lalo na kung maglalaro tayo in online mode. Pagdating dito, after ng ilang minuto paglalaro, nakakuha kami ng 43 degrees Celsius. And after din namin matapos sa Car X Street gameplay, pumalo na ng 4-hour mark yung ating extreme gaming test and upon checking, nasa 30% pa yung natitira nating battery juice. Anyway, move na tayo dyan sa mga titles na yan at ipasok naman natin sa ating extreme gaming test yung mga favorite nating shooting games. At unahin na natin dito sa Garena Delta Force, aka gustong-gustong game ng editor ko. Basta trip niya tong game na to. Kahit hindi naman ako. Anyway, pagdating dito, syempre, FPS priority tayo. Para magawa yun, kinakailangan nating iset up yung ating graphics settings sa smooth and then 120 FPS combo para ma-unlock natin yan. And pagdating dito, yes, nakakuha tayo ng solid 120 FPS as our maximum. And yung pinaka-drop na napansin ko dito is naglaro ng 115 and also 110 FPS. Pero bumabalik din naman agad. So basically, yeah, goods yung nakuha nating performance dito. Pero meron lang weird na nangyayari. I don't know why. Sa iQOO Z11 ko lang ito napansin. Nagbabago-bago yung settings niya every round. Halimbawa, nakaset up tayo sa 120 FPS sa round na to. Then after natin matapos yung round na yon, bigla siyang bababa ng 90 FPS. Kaya minsan mapapansin niyo doon sa ating FPS meter, may mga times na 190 FPS, meron din mga times na 120 FPS. Dahil after ng round ng paglalaro namin, bigla siyang bumababa ng 90. Not the FPS itself, yung mismong settings talaga sa game. Kaya siya automatic bumababa ng 90. Which is hindi naman siya cause ng thermal throttling or something. As in, feeling ko bagyan kasi hindi naman ganong uminit itong ating Garena Delta Force dahil yung nakuha nating temperature dito is nasa 39 to 40 degrees Celsius after din ng mga almost 30 plus minutes ang paglalaro. Pagdating naman sa temperature na nakuha natin dito, naglaro lang to ng 39 to 40 degrees Celsius after ng ilang minutong paglalaro and ilang rounds din nito. Anyway, wala pa nga. Next naman natin sinalang is itong Blood Strike. Bali dito, may max out settings natin, extreme FPS, ultra resolution, and then medium graphics. Pagdating dito, nakakuha rin tayo ng solid maximum and also maintaining 120 FPS. Hindi ganong nahirapan itong ating iQOO Z11 Turbo pagdating dito. Basically, goods yung naging overall performance natin pagdating sa Blood Strike. Hindi tayo mamumroblema pagdating sa game na to. And yeah, after then ng ilang round na paglalaro, ay nakakuha tayo dito ng 40 to 43 degrees Celsius pagdating sa kanyang overall temperature.
temperature. And actually, hindi na rin ako nabigla dyan dahil hindi naman ganong kabigatan ang blood strike. Anyway, after natin matapos sa gameplay dyan, pumalo na rin ng 4-hour plus yung ating extreme gaming test. At kung makikita ninyo dito, may natitira pa tayong 14% battery juice. And so far, so good naman, pero tingnan natin kung hanggang saan siya aabot. Anyway, next namin sinalang dito is itong ating CODM. Pagdating dito, sinet up natin siya sa kanyang pinakasagad na settings, low graphic settings, and then 144 FPS. Pagdating dito, nakakuha tayo ng solid 120 FPS pagdating sa MP mode. And nakakuha naman tayo ng 90 FPS pagdating sa ating VR mode. Medyo weird lang tong part na to kasi nung una kong tinesting to, pumapalo siya ng 120 FPS. Pero some way, somehow, nung nag-film kami or nag-shoot kami ng ating full review and also nitong extreme gaming test, nasa 90 FPS lang siya ngayon. I think this is a kind of bug. Lagi namang ganun na nangyayari. So siguro antay tayo ng update sa CODM para makakuha ulit tayo ng 120 FPS pagdating sa ating VR mode. Dahil dun sa review stage ko, nakita ko talaga na meron siya 120 FPS. So dito sa part na to, abangan na lang natin yung magiging update ng CODM. Anyway, ang nakuha nating temperature dito is 38 degrees Celsius after ng ilang round ng paglalaro. And after din yan, umabot na tayo sa 5 hours and 32 minutes mark ng ating extreme gaming test. At may natitira pa tayo ditong 7%. And dito rin sa part na to, tinapos ko na rin yung pag-track natin ng kanyang battery dahil chinarge ko na siya dito. Pero basically, kung i-drain ko to hanggang 0% or 1%, baka pumalo pa to ng 6 hours. Kasi matagal nang malobat yung device natin pagdating sa gantong percentage, which is 10% and below. Kaya for sure, papalo pa siya ng 6 hours kung itutuloy-tuloy ko siya at i-drain ko talaga siya. Pero for the sake of the video, chinarge namin sa part na to dahil magre-reconnect na naman kami ng FPS if ever na ma-shutdown siya. Ganoon pa man, okay pa rin naman yung nakuha natin na battery dyan. Pero mamaya na natin pag-usapan yan sa dulo ng video para tuloy-tuloy tayo. Anyway, next namin sinalang dito is itong ating PUBG Mobile. Then dito, FPS priority lang din yung ginawa natin, which is extreme FPS and then super smooth graphics. Nga pala, wala pa tayo ditong extreme plus FPS. So meaning hanggang 60 FPS pa lang yung nakukuha natin dito. So far, hindi pa siya ganun ka-optimize pagdating sa PUBG Mobile, which is normal naman yan dahil nga bagong chipset itong ating Snapdragon 8 Gen 5. Kaya pagdating sa part na to, abang-abang na lang tayo ng update. Pero so far naman in terms of overall capability nito dito sa game, goods sa goods, basic na basic lang din itong PUBG Mobile pagdating sa iQOO Z11 Turbo. Actually, nakakuha nga tayo dito ng 36 to 37 degrees Celsius after ng almost 30 minutes ng tuloy-tuloy na paglalaro. Then after naman dyan, next atin sinalang which is the last game, which is itong ating Crossfire Legend. And pagdating dito, syempre max out settings din ulit tayo, ultra FPS and then extreme graphics combo. Then pagdating sa naging gameplay natin dito, binisik lang din ng iQOO Z11 Turbo yung kanyang overall performance dito sa game. Hindi nahirapan, basic 120 FPS, average and also maintaining. Kaya pagdating sa Crossfire Legend, sisiw na sisiw yan dito sa ating iQOO Z11 Turbo. And after ng ilang minutong paglalaro, nakakuha lang tayo dito ng 33 degree Celsius. Then after ng 6 hours and 29 minutes or almost 30 minutes, natapos din yung ating overall extreme gaming test. And ito yung mga nakuha naming information and also final conclusion ko about sa phone na to. Unahin na natin yung performance. Pagdating dito, hindi ko na kinakailangan pang explain, pang gaming talaga ang Snapdragon 8 Gen 5. Actually, aware na tayo ng una pa man based sa specs dito, talagang alam natin capable to for gaming. Pero in terms of optimization, dito tayo medyo tatagalid ng konti. Meron pa rin kasing mga game kagaya na lang ng PUBG Mobile na hindi pa supported yung highest frame rate setting sa kanya at yung iba pang mga game na nakita natin sa extreme gaming test na to. Pero din yung nakita natin sa ating HOK para sa ating full review, nakita natin doon na nakakabigla, hindi niya supported yung 120 FPS. So pagdating dito support ito dahil nga bago, normal naman siya. Meaning lang neto, hindi pa talaga ganun siya ka-optimize sa mga game sa madalas ating mga nilalaro and for sure ganun din pagdating sa mga emulated game. By the way, pasensya na nga pala, hindi na ulit ako makapaglagay or makapag-include ng mga emulated game dito. Nagkakaroon kasi tayo ng copyright pagdating kay Sony kaya hindi ko mapakita sa inyo. Pero soon gagawa ako si PS2 emulator if trip ninyo. So comment nyo sa baba para mailagay natin sa mga susunod na extreme gaming test video natin. But in overall, pagdating sa overall performance neto, goods to goods and approve sa amin ang iQOO Z11 Turbo or yung performance ng Snapdragon 8 Gen 5. However, optimization pa rin talaga yung pinaka-overall na problema niya at the moment kasi nga bago pa. Pagdating naman sa temperature, actually medyo nabigla din ako dito lalo na yung nakuha natin sa wear
Wear Windsmith na pumalo ng 48 degrees Celsius. Pero ganun pa man, nakakuha rin naman tayo ng mas maintaining at mas stable na temperature sa iba pang mga heavy games. Pero ganun pa man, mapapakita rin natin dito na nasa above 40 degrees Celsius tayo, which is considered as normal pa rin naman hanggang 43 degrees Celsius. Pero ganun pa man, makikita pa rin natin na umiinat itong device na to. Kailangan nyo bang gumamit dito ng phone cooler? Actually, masasuggest ko, lalo na kung medyo bababa talaga kayo sa mga heavy title games, gaya ng WoW, Genshin Impact at saka ng Wear Windsmith. Pero ganun pa man, okay naman yung kanyang overall thermal. Siguro kung hindi talaga natin gustong gumamit ng phone cooler, syempre i-adjust natin yung graphic settings ng game na lalaroin natin para hindi ganun ma-stress yung CPU natin at hindi siya ganung uminit. So, yun yung pinaka the best suggestion ko if ever na gusto nyo maglaro ng pangmatagalan or balagbagan pagdating sa phone na to. And yeah, in overall, okay naman siya. In terms of battery naman, na 7,600 mAh battery capacity na to, actually, ang nakuha niyang results sa atin is pretty average lang. Marami na rin kasi ako mga phone na testing na merong 7,000 mAh, 7,800 at kung ilan-ilan pa. Pero kapag hindi sila umabot ng 6-hour mark pataas, para sa akin, consider ko lang siya na average. Pero just as I said kanina, maaga kong kinat-off yung pag-check natin ng battery sa 7% kasi need na natin siyang i-charge para hindi tayo mag-reset ng FPS meter. So I think aabot siya ng 6 hours if ever na tinuloy-tuloy ko yung pag-track at hindi ko in-end sa 7%. So pagdating dito sa part na to, masasabi kong average yung performance niya in terms of gaming, at least sa battery part. Pero in terms of normal use, kasi nga, gaya ng sinabi ko sa full review, kayang-kaya niyang tumagal ng isang buong araw in normal day-to-day usage. Kaya pagdating dito, nakadepende na rin talaga sa using habit. Ito yung lagi kong sinasabi sa full review. Kaya kahit na good siya pagdating sa normal use, pero kung gagamitin natin sa balagbagang gaming, talagang malolobat at malolobat. Yeah. So pagdating dito sa part na to, nakadepende pa rin talaga sa using habit. So in overall, yung main point ng video na to, if meron mga magtatanong, approve ba sa inyo ito pagdating sa gaming? Yes naman ang sagot natin dyan dahil lang pakita niya naman yung overall performance na kaya niyang ibigay at kitang-kita naman natin lahat yun. Yun nga lang pagdating sa thermal, pwede nating i-tweak ng bahagya yung ating graphic settings kapag maglalaro tayo ng matagalan or use phone cooler para mas efficient yung thermal na makukuha natin. So pagdating dito sa part na to, nakadepende na lang talaga sa inyo. Pero in overall, kung meron man napapaisip sa inyo kung gusto nyo itong bilhin for its daily usage like photos, camera, battery at kung ano-ano pa, yes na yes. Kung gagamitin nyo naman sa gaming, yes na yes din. Pero kung hardcore gaming, need nyo talagang gumamit ng phone cooler. So yun lang naman yung aking conclusion pagdating sa phone na to. Kayo, meron ba kayong gustong isuggest? Comment nyo naman sa ibaba and pag-usapan din natin yan. Anyway, kung gusto nyo nga pala itong bilhin, ilalagay ko yung link dyan sa description down below. And also, available na rin to sa AWH Xiaomi Manila. Ilalagay ko rin po yung link nila dyan sa description down below. And pwede nyo silang i-contact if trip ninyo. Anyway, dito ko natatapusin yung video. If meron kayong suggestion, opinion, comment nyo lang at pag-usapan natin soon. Yun lang. Peace.